Mga senyales na ikaw ay isang ambivert. Una, komportable sa iba't ibang sitwasyon. Tulad ng social gatherings. Sa mga pagtitipon, kaya mong makipaghalubilo at magsaya kasama ng mga tao. Hindi ka nag-aalangan makipag-usap sa mga bagong kakilala at komportabling magkwento o mag-joke. Ngunit may hangganan din ang social energy mo. Pagkatapos ng ilang oras, maaari kang makaramdam ng pagod at hihingi ng pagkakataong mapag-isa. Sa kabilang banda, kaya mo rin mag-enjoy ng quality time sa sarili. Hindi mo kailangan ng palaging kasama o ingay para maging masaya. Maaari kang magbasa, manood ng pelikula o mag-isip ng malalim. Masaya ka pa rin kahit walang ibang tao sa paligid. Pangalawa, pag-adapt sa kapaligiran. Kung ang sitwasyon ay nangangailangan ng pagiging outgoing, halimbawa sa mga team meetings o kapag ikaw ay nasa harap ng mga tao, kaya mong maging vocal, mag-lead at mag-share ng iyong mga detalye. Ngunit kung ang sitwasyon naman ay tahimik o mas introspective, halimbawa sa mga brainstorming sessions na nag-iisa ka o habang nagme-meditate, kaya mo rin itong i-embrace at manatiling nasa zone. Sa mga pagkakataong tahimik ang paligid o hindi ka pamilyar sa mga kasama mo, mas pinipili mong manahimik at mag-obserba muna bago magsalita. Ngunit kapag komportable ka na, unti-unti kang naging mas vocal. Sa umpisa ng social events, puno ka ng enerhiya at excitement. Pero habang tumatagal, nararamdaman mo ring nauubos ang energy mo. Hindi ka tulad ng mga extrovert na kayang mag-socialize buong araw. Pero hindi ka rin tulad ng mga introvert na mabilis mapagod sa mga ganitong aktibidad. Kapag napagod ka na sa socializing, gusto mong mapag-isa para mag-recharge, pamabawi ang enerhiya mo. Sa ibang araw, maaari kang gumugol ng oras na sarili upang mag-recharge para sa susunod na social event. Pang-apat, pag-unawa sa iba't ibang personalidad. Dahil may halo kang katangian ng introvert at extrovert, madali kang makarelate sa parehong grupo ng tao. Naiintindihan mo ang introvert sa kanilang pangangailangan ng space at katahimikan. At kaya mo rin makipagsabayan sa mga extrovert kapag sila ay energetic o gusto ng interaction. Sa mga group activity, ikaw ang nagiging balancer ng grupo. Kapag masyadong maingay, kaya mong mag-moderate. Kapag naman tahimik ang lahat, kaya mong mag-initiate ng usapan. Panglima, pagpili ng kasama o pagiging mag-isa. Hindi mo kailangan ng laging kasama pero gusto mo rin ng kasama paminsan-minsan. Masaya kang makasama ang mga malalapit mong kaibigan o pamilya. Pero hindi ka rin dependent sa kanila para maging masaya. May mga araw na mas pinipili mong mag-isa lalo na kapag kailangan mong mag-focus o mag-isip. Kaya mong maging produktibo at masaya kahit solo. Pang-anim, pagbabago ng mood. Mood swings ba kumbaga? May mga araw na gusto mong makipagkita sa mga tao at makipagsaya. Pero may mga araw din na mas gusto mong mapag-isa. Ang iyong mood ay hindi laging pare-pareho. Ito ay nagbabago depende sa iyong nararamdaman, environment, o kung ano ang nangyari sa araw na iyon. Naunawaan mo ang iyong sarili, ang mga pagbabago sa mood mo at kaya mong i-adjust ang iyong activities base sa nararamdaman mo. Kung feel mong lumabas at makipag-socialize, ginagawa mo ito. Gusto mo ng quiet time, nagbibigay ka ng oras para rito. Pito, flexibility sa work environment. Solo or group work. Kapag may kailangan kang gawin mag-isa, kaya mong mag-focus at tapusin ito ng walang distractions. Pero kapag kailangan ng teamwork, kaya mo rin makisama at mag-contribute ng epektibo. Marunong kang makibagay at mag-adjust sa kung ano ang hinihingi ng sitwasyon. Kaya mo rin maging excel sa mga tasks na kailangan ng collaboration tulad ng mga meeting o group projects. Pero kaya mo rin maging efficient sa mga tasks na nangangailangan ng concentration at personal space. Ang pagiging ambivert ay may mga benepisyo dahil may kakayahan kang i-balance ang iba't ibang uri ng sitwasyon at tao. Adaptable ka at kaya mong maging flexible sa iba't ibang scenarios na nagbibigay sa iyo ng kalamangan sa maraming aspeto ng buhay.